Shalom, shalom. Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland po, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay para makapag-aral po ng kanyang salita. At katulad po ng ating dating sinasabi, kung kayo po ay nakahanda na, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, ito pong aral po natin ngayon ay medyo naiiba. Dahil bagamat ito ay sermon, baka mangyaring ito ay Bible study na may kasamang sermon. Dahil ang aral na binigay ng rabay, ito ay alituntunin na bahagi ng ating pananampalataya at paano ba natin mapapatatag ang ating pananampalataya. Dahil kung mapapansin po natin, naglipa na po sa ating kapaligiran yung tinatawag na kaguluhan. Kamakailan lamang nagkaroon ng baha dito sa bandang Texas. Umulan siya ng napakalakas. At sa sobrang lakas po ng ulan, marami pong kinangay na mga buhay. Mahigit 100 ang patay at halos 200 pa yung nawawalang hinahanap. Baha lang po yun na hindi po siya bagyo. Ito po ay nangyari dito sa bandang Texas. Yung mga bagay na hindi natin inaasahan ay nangyayari. Kaguluhan ang nagiging badya. At sa bayang Pilipinas, narinig natin na alam natin ng Pilipinas, hindi rin naman nawawalan ng mga bagyo o mga anumang mga baha. Pero maliban doon, yung ating pang-araw-araw na buhay, marami ang ating nararamdaman mga kabagabagan sa buhay. At ang aral ng rabay, sa gitna ng ating mga kabagabagan, paano ba natin mapapanatili ang ating katatagan sa buhay? Yung ating katiwasayan, yung ating kapayapaan, paano ba ito mamamalagi sa atin? Para yung aking inang, lagi siyang ninenervyos at hindi siya nakakapagtulog. Sa dami ng ating mga iniisip, kung minsan wala nang puwang sa ating mga puso yung salitang kapayapaan. Sa pag-aalala natin sa ating mga anak, sometimes binabantayan natin ang gabi, pagkamat hindi natin alam kung ano yung ating mga binabantayan. Sa pagdating ng umaga, hindi pa rin tayo mapakali dahil ang ating mga anak ay may mga pinupuntahan na hindi nga natin alam kung sila babalik na buhay. Ito yung mga bagay na kung minsan iniisip natin sa ating sarili, ganito ba talaga ang buhay ng tao? Now, tama po ba yung sinasabi dito sa aklat ni Job na ang buhay ng tao ay maikli at ito'y puno ng kabagabagan? Totoo po yun. Yun po ay mababasa sa Job chapter 14 verse 1. Pero sa araw po ng rabay, sa araw pong ito, magbibigay po siya ng mga pagkakataon para ma-maintain po natin ang ating katatagan sa pananampalataya. Ma-maintain natin yung ating pagiging kalakasan sa pananampalataya. Ma-maintain natin yung kinatawag na kapayapaan sa ating mga puso. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, dahil alam ko, lahat po tayo ay nakakaranas ng mga bagabag. Lalong-lalo na sa ating mga anak na umalis sa ating mga bahay. Alam po ninyo, every time na magdadrive yung aming bunso, talagang panay abot-abot po yung aking dalangin. Kaya kung pwede nga lang at pwede ko siyang ipag-drive kung saan siya pupunta ay gagawin ko. Bakit? Sa pag-aalala ko. Pero ito'y hindi dapat mangyari sa atin dahil mayroon tayong ama na gagabay sa atin. Pero paano natin mapapanatili yung katatagan na yun sa pananampalataya? Yung pagtitiwanan natin ng lubos, paano ba ito mangyayari? So, talastasin natin ang kwento dito sa aklat o sa aral na ibinigay ng rabay. Ang pamagat ng aral ng rabay ay 7 steps to stability o 7 hagdan para sa katatagan ng pananampalataya. So, paano natin ito magiging pagpapala sa atin? Kung ito ay una, ibubuhay natin, kung maaalala natin, at mauunawaan natin. So, simulan po natin ng kwento. Ang una pong hagdan
para sa isang matatag na pananampalataya, bagamat tayo ay nasa gitna ng mga kagulumihanan, yung sinasabi nating katatagan ng pananampalatayang tinanggap mula nung una. Now, pag sinabi kong mula nung una, kasi habang tumatagal, parang sa mag-asawa, nung una parang napaka-sweet natin sa ating mga asawa, ano po? Yung paglilingkod natin sa kanila parang hindi mababago. Ano po? Pero habang tumatagal, nababawasan ng paunti ng paunti ng paunti. Sana hindi ganun. Ano po? Kundi ibalik natin yung una. Ganun din sa pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Dahil nang tinanggap natin ang pananampalataya, ang pangako ng Ama sa atin ay hindi nagbago. Maliban na lang kung nakalimutan natin. Kaya balikan natin ang kwento kung bakit matatag ang ating pananampalataya nung una at kailangan nating balikan ang katatagan na yun sa pananampalataya. Now, dito sa aklat ng Hebrew ay mauunawaan natin na kung naunawaan natin ang kwento kung bakit tayo nanampalataya, bakit iniwanan natin yung dati nating pananampalataya nung una at tinanggap natin ang pananampalataya natin ngayon dahil sa pangako na narinig natin. At yung pangako na yun ay dapat dala-dala natin saan man tayo pupunta. Upang ano man yung mangyari sa atin, dahil uulitin natin yung kwento. Hindi ipinangako kahit kanino ang bukas. Paglabas natin sa ating mga tahanan, hindi natin alam kung babalik pa tayong buhay. That is true. Maraming mga namamatay sa kalsada. Maraming mga namamatay sa kalsada. Sabi ko nga sa inyo, yung eroplano na bumagsak nung nakarang buwan sa India, 1 minuto, nakaparada lang yung eroplano doon sa tarmac. After 1 minute, nasa kabilang ibayo na yung eroplano, sabog. Patay lahat ang pasahero maliban sa isa. Marami pa siyang idinamay sa ibaba. 280 ang patay. So imagine ninyo ang buhay. 1 minuto lang yung pagitan. Kaya kung tayo ay magugulumihanan dahil hindi natin alam ang bukas, abay mga kapatid ko, kawawa tayo. Kawawa ang tao sa kanyang pagkalika. Bakit? Nabubuhay siya sa kagulumihanan at bagabag. Ito ang nasasabi ni Job nung siya nasa gitna ng kanyang kabagabagan. Nasabi niya, ang buhay ng tao na pinanganak ng babae ay puno ng kabagabagan. So paano natin may iwasan ng kabagabagan? Balikan natin ang kwento ng ating pananampalataya. Sabi niya dito sa Hebrew chapter 6 verse 18, ang unang hagdan, balikan natin ang ating pananampalataya ng una. Sabi niya dito sa Hebrew chapter 6 verse 18, sabi niya, sa dalawang bagay na di mababago, dalawang bagay daw hindi mababago, ayon sa kwento, na siya'y di maaaring ang Ama ay magbulaan, hindi daw pwedeng magbulaan yung Ama na nangako sa atin. Ano man daw ang mangyari sa buhay na ito? Ano po? Ano man daw yung mangyari sa buhay na ito? Ano man yung maranasan mo, kapatid, sa buhay na ito? Alalahanin mo na ang Ama ay hindi pwedeng magbulaan, meaning magsinungaling. Saan? Sa kanyang pangako. Na magkakaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Talasasin daw natin ang Ama ang nangako sa atin na ng buhay na walang hanggan. Saan? Doon sa mga mananampalataya, sa bugtong niyang anak na namatay sa tulos. Ang ipinangako, ang buhay na walang hanggan. So, kung hanggang ngayon ay sinasampalatayanan natin ang pag-asa na yaon, ano man ang mangyari sa atin this life, mamatay man tayo maya-maya o mamatay man tayo bukas, it's fine. Bakit? Dahil umaasa tayo na meron tayong buhay na walang hanggan after this life. Pero kung hindi natin ito inaalala at lagi natin nauunawaan, abay kapatid ko, paglabas mo pa lang ng bahay, nanginginig ka na sa takot. O baka ayaw mo nang lumabas. O ayaw mo nang palabasin yung mga anak sa takot mo na may mangyari sa kanila. Abay kapatid ko, balikan mo yung pangako. Tandaan mo, na kung si Amang Yahweh
ay hinayaan niya ang kanyang bugtong na anak na mamatay sa tulos para mailigtas ang sanlibutan. Dahil sa pagtitiwala niya doon sa anak na nangako na siya ang gagawing handog para sa kasalanan ng sanlibutan. Therefore, ano doon din dapat yung ating pagpapalang pagtatapat na ang pangako ng Ama ay hindi magbabago. Ano po? Balikan natin yung pangako na yun. Isuksok natin sa ating kaisipan na anuman yung ating mga nararanasan dito sa sanlibutan ito at anuman yung pasakit na nararanasan natin in this life, hindi ito matutumbasan doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin. Itong lagay natin sa ating mga puso upang ang ating katatagan sa pananampalataya ay manatili. Ano po? Dito pa sa Hebrew chapter 3 verse 14, itaas natin ng kwento. Parehong aklat ng Hebrew chapter 3 verse 14, sabi niya, sapagkat tayo'y naging kabahagi ng Mesyas, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Alam natin ang kwento na si Amang Yahweh, sa pamamagitan ng ating Rawa Yeshua Messiah, is the author and the finisher of our faith. Anong ibig sabihin nun? Si Amang Yahweh ang nagpasimula ng ating pananampalataya. At kung mananatili yung pagtitiwala po natin, siya rin ang tatapos. Regardless kung ano yung nararanasan natin dito sa lupa. So bakit tayo magugulumihanan? Bakit tayo ninenervyos? Ano po? Alam nyo, lagi kong sinasabi sa aking inang, bakit inang, natatakot ka bang mamatay? 84 ka na inang, huwag ka nang matakot. Kung pagpikit ng iyong mga mata at hindi ka na magigising, it is fine. Bakit? Dahil sigurado ka na meron kang buhay na walang hanggan, so bakit ka matatakot? Maayos lang yung mga anak, sabi ko, maayos lang yung mga apo. Bakit ka, huwag ka matatakot inang, sabi ko. Ganun din sa atin. Walang pinag-iba yung 84 years old. Sasabihin nyo, kasi pastor, malilit pa yung aking mga anak. That is true, malilit pa siguro yung mga anak. Pero ano man ang gawin ni Amang Yahweh, tandaan mo palagi. Kunin man niya tayo o hindi sa ating buhay, sa ating kalagitnaan ng taon, anong sinasabi ni Amang Yahweh? Ito'y para sa iyong ikabubuti. Maaring napakahirap intindihin. Pero sa isang tunay na nananampalataya at may pagtitiwala kay Amang Yahweh, ganun dapat yung ating maramdaman. Ano man yung ating mga alalahanin, ibigay natin sa ating gabay. Yun ang may tunay na pananampalataya. Ano po? Kaya, napakadaling sabihin na tayo may pananampalataya. Pero kung sa buhay na ito, patuloy pa rin tayong nagugulumihanan, natatakot, ano po, nawo-worry, nai-stress, may mga kapatid ko, yung aral ng mga women's ministry kahapon, wala daw sa atin ang banal na espiritu dahil hindi nagbigay ang Ama ng takot sa kanyang mga hinirang na manampalataya. That is true. Ano po? So, yung unang stages ng katatagan ng pananampalataya, ng pagiging stability is, maging matatag. Ano po? Unang Korinto chapter 15. Unang Korinto chapter 15. Ito pa yung dagdag na Apostol Saulo. Unang Korinto chapter 15, sabi ko nga sa inyo, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Unang Korinto 15:58, sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos. Now, pag sinabing magsitatag at huwag makilos, ano man yung dumating sa atin sa buhay na ito. Andiyan si kapatid na Tina. Ano po? Nang mawala po si Brother Jong, alam ko po, nagtatanong siya, bakit kinuha si Brother Jong? Napakabata pa. Totoo po yun. Pero sa pangunawa po na ibinigay ng Ama sa kanya, I'm hoping and praying na at this time, naunawaan niya na mas makakabuti. Dahil alam po ninyo, ang kinakatakot noon ni Brother Jong, baka pagbalik niya sa Manila ay baka bumalik uli yung kanyang kaisipan. Ano po?
na isasantabi niya yung kanyang pananampalataya at maging busy sa uli sa buhay na ito. Yun ang kinakatakot, Brother Jom, nung siya'y nakausap ko doon sa Tinalungan. No, nakabuti ba kay Brother Jom? No, ginawa ni Amang Yahweh, therefore nakabuti kay Brother Jom. Nakabuti ba kay kapatid na Tina at sa kanyang dalawang anak at mga apo? For the time being, probably hindi. Pero at the end of the day, alam ko, ipapaunawa ng ating ama kay Sister Tina at sa kanyang dalawang anak at apo na ito'y makakabuti sa kanila at the end of the day. Dahil nakita nila na ang kanilang ama ay namatay ng may pananampalataya. Yun ang legacy ng tatay nila. Yun ang legacy ng kanilang lolo. At yun ang legacy ng kanyang asawa. So at the end of the day, hindi natin alam maaari kung anong ginagawa ng ama sa ating buhay. Maaaring ito ay makakabuti o hindi. Pero kung tayo magtitiwala at the end of the day, dalawa lamang po ang dahilan kung bakit nangyayari ang nakikita natin sa sanlibutan at nangyayari sa buhay natin. One, si Amang Yahweh ang may gawa. For good. Pangalawa, pinayagan ni Amang Yahweh. Again, for what? For good. Yun ang ating dapat panampalatayan. Otherwise, wala pong silbi yung ating pananampalataya. Dahil dapat alam natin na si Amang Yahweh ang may control. Bakit siya ang may gawa o siya ang nagpahintulot? Walang ibang dahilan. That's the only way para ating may pagpatuloy ang ating pananampalataya. Kaya sabi na Apostol Saulo, for now, sabi ni Saulo, dapat naman ngayon, sabi ni Saulo, kayo ay may matatag na pananampalataya. Hindi nakikilos at laging sumasagana sa gawa ng Mesyas. Kumbaga, ipinapanguna natin ang gawa ng Mesyas. Narinig natin si kapatid na Librando. Yung kanyang patutuo na Biyernes siya ay nag-aalala na baka walang pumalit sa kanya na maggwardya ng Sabado dahil hindi siya makakapagsamba. Yun ang kinaka-stress niya. Bakit? Ini-expect niya na gagawa ng paraan ang ama at ang rabay para magampanan ni Librando yung kanyang tungkulin na ipangili ng araw ng pagsamba. Managana, sabi niya, managana. Pag sinabing managana, hindi na tayo, hindi na tayo nagdadalawang isip na kung ipapangilin ba natin o hindi ang araw ng pagsamba. O panghihinayangan ba natin yung ating sasahurin sa araw ng... Wala na tayo sa ganung punto. We pass through that. Bakit? Tumatag na tayo sa pananampalataya. We've been there. Ano po? We've been there. Sana naman wala nang ganong kaisipan. Yun ang sinasabi dito ni Apostol Saulo. Na laging sumasagana sa gawa ng Mesyas. Bakit? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Mesyas. That is true. Ang gawa natin sa Mesyas ay hindi makikita sa sanlibutan ito. Hindi ito maipupundar sa sanlibutan ito. Bakit? Ang ating ipinupundar ay nasa kalangitan. Na ibababa dito sa lupa balang araw dahil yung kalangitan na ating mamanahin balang araw ay ang kaharian ng Ama na bababa dito sa lupa na titirhan natin dahil sa ating pananampalataya at dahil sa gawa na ipinapaunhawa sa atin. Ano po? Maging matatag daw po tayo. Ano po? Kaya talasasin natin. Isaiah chapter 26 verse 3. Ito pa yung dapat nating maunawaan. Isaiah chapter 26 verse 3. Kumuha tayo ng bahagi sa lumang tipan para maunawaan natin ang kwento kung paano tumatag ang pananampalataya ng mga nauna sa atin. 26 verse 3. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Bakit? Nang pag-iisip ay sumasa iyo. Bakit? Sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Anong sabi ni Isaias? Sa mga nagtitiwala kay Amang Yahweh, sabi niya, iingatan mo siya sa kapayapaan. So kung tayo'y nagtitiwala kay Amang Yahweh, therefore wala sa atin yung salitang kagulumihanan. Bakit?
Iingatan daw niya tayo sa kapayapaan. Matutulog tayo sa gabi na pag sabi nga ng asawa ko, lagi niya kung binibiro, paghiga ko daw, naghihilik na ako. Dapat ganun yung kwento. Ano po? Bakit? Dahil kung ibinigay na natin lahat ng ating alalahanin sa ating rabay, wala na tayong dapat inaalala pa. Iniisip ko yung aming mga anak, si Hendrik sa si Makela doon sa Oregon, si Natalie at si Romilin sa bandang Texas. Kung iisipin ko sila, may mangyayari ba? Hindi, wala. Hindi ako makakatulog sa kakaisip kung sila'y maayos. Maalala ko noon yung si Natalie ay nag-aaral pa dito sa LSU. Tumawag yan, umiiyak. Alas 12:30 yata ng madaling araw. Alam niyo ginawa ko? Agad-agad sumakay ako sa aking truck. Halos paliparin ko yung aking truck makarating lang doon sa anak ko. Ganon ako nag-aalala sa mga anak natin. Ganon din maaari sa inyo. Pero hindi ganito ang buhay. Bakit? Sa ating mga may pananampalataya at nagtitiwala kay Amang Yahweh, anong sabi niya? Ika'y iingatan ko sa kapayapaan. Yun ang pangako. At sana naman, ganoon na tayo ngayon sa ating pananampalataya. Ayan si kapatid na Jerry sa kanyang asawang si Josephine sa Israel at ang kanyang anak na si Joanne sa Vietnam. Kung walang kapayapaan si kapatid na Jerry, hindi rin siya makakapagtulog. Lahat tayo ay may iniisip sa ating panahon, sa ating buhay, sa ating kaisipan. Pero at the end of the day, magtiwala tayo sa Ama, at kung tayo nagtitiwala sa Ama, sabi niya, ikaw ay iingatan ko sa kapayapaan. Ano po? Kaya dito sa Colossus chapter 1 verse 23, bago natin tapusin itong unang hagdan sa hagdan para sa kapayapaan, sa tatag ng pananampalataya, Colossus chapter 1 verse 23. Colossus 1:23, kung tunay na kayo mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa mabuting balita na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Saulo ay ginawang ministro. Ang sabi niya, kung tunay na kayo namamalagi sa pananampalataya, kung totoong nananampalataya kayo, sabi ni Saulo, mamamalagi sana ang katatagan ninyo. Sabi niya, kung totoong nananampalataya kayo. Yun ang katanungan ni Saulo. Kaya, dahil nagtitiwala si Saulo na totoo kayong nananampalataya, at ako din ay naniniwala na totoo kayong nananampalataya, abay, sasabihin ko rin sa aking sarili, no po, kayo'y magiging matatag sa pananampalataya. Wala kayong magiging alalahanin. No po? So yun po yung unang hagdan. Sa stability ng pananampalataya at sa buhay na ito. Nenderlay? Colossus chapter 1 verse 23. No po? Makilos sa pag-asa ng mabuting balita na inyong narinig. Ano yung narinig ninyo? Na ang mamamalagi sa pananampalatayang ito ay tatanggap ng buhay na walang hanggan at the end of the day. Sumunod na kwento. Pangalawang hagdan. Huwag maging tamad. Huwag maging complacent. Po. Sabi niya dito sa Lucas chapter 19 verse 13. Now, ito yung kahalintulad sa atin. Lucas 19 verse 13. Ito ay may kinalaman doon sa may-ari ng sangbahayan na binigyan ng kanyang mga alipin ng kanya-kanyang gawain. At sinabi niya bago siya umalis,
Tinawag niya ang kanyang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan niya sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakaw ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Occupy till I come. Ipaghanap buhay nyo. Magtrabaho kayo. Huwag kayong maging tamad. Now, baka sabihin nyo, tamad sa buhay na ito. Now, maaari nyo ng isang pangunawa. Pero ang ibig sabihin dito spiritually, huwag tayong maging tamad sa pananampalataya. Dahil ang pinag-uusapan natin paano magiging matatag sa pananampalataya sa buhay na ito na nakikita mo sa iyong kapaligiran ay puro kagulumihanan. Huwag maging tamad sa pananampalataya. Anong ibig sabihin? Ganito na lang sa araw ng pagsamba. Hindi ka na nga nagpunta sa sambahan dahil maaaring marami kang ginagawa o wala kang panahon or sabihin mo wala kang pamasahe. Fine. Now, magiging tamad ka pa rin kaya na makinig sa aral bagamat meron ng online? Abay kapatid ko, kung hindi mo, kumbaga sa Ilocano, kung hindi mo siya ipapaluspusan, kung hindi ka gagawa ng paraan para makaparinig at makarinig ng aral, no po, hindi ka binihiyaan ng Ama na magkaroon ng pamasayo, hindi ka binihiyaan ng magkaroon ng sakyan, o hindi ka binihiyaan para pumunta sa mga bahay-sambahan. Pero may ginawa si Amang Yahweh, another means para makarinig ka ng aral. Mayroong online. No, magiging tamad ka pa rin kaya sa kanyang online? Yun ang tanong. Sa gawain ibinigay sa iyo, birag isang nananampalataya. Alam mo yung mga pista. Now, malayo pa yung pista, pinaghahandaan mo na ba kahit papaano para makarating ka sa kapilya? At ipagdiwang ang pista kasama na yung mga kapatid? Obligasyon mo ito, una sa iyong sarili, upang lumakas ang iyong pananampalataya dahil ibinigay sa atin ng salita na huwag nating kalimutan yung ating mga pagsasalo-salo sa ating mga kapatiran. Naku, kung hindi man natin nagagawa at yung araw ng pagsamba, kahit pa paano, kung malayo ka sa mga bahay-sambahan, gawin mo naman, kapatid. 3 times a year. Paghandaan mo. Malayo pa lang, sinasabi mo na sa boss mo, boss, hindi ako makakapagtrabaho sa ganitong panahon. Pagtrabahuhin mo na ako kapag Pasko, o kaya mahal na araw. Ano po? O kaya bagong taon. Magtrabaho ako, pero sa mga pista namin, hindi ako pwede magtrabaho. Ngayon pa lang, sinasabi mo na. Bakit? Ipinapakita mo sa ating Ama na kahit pa paano, ginagawa mo ng paraan para magawa mo ang gawing ibinigay sa iyo. Huwag kang maging complacent na sasabihin mo, oh, di bali, maunawaan ako ni Amang Yahweh. Bay kapatid ko, I pray na gano'n ang mangyari. Pero kung may panahon kahit hindi mo ginawa, nasusulat na ang sino mang hindi gumawa at nakakaalam ng tama ay magiging kasalanan para sa kanya. Tandaan mo yung aral, mga kapatid ko. Ano po? Huwag kang maging complacent. Huwag kang maging tamad. Gawin mo ang iniatang sa iyo na gawain ng Ama para ikaw ay hindi madatnang tamad. Now, maalala nyo si David kung bakit siya nagkasala in the first place. Balikan niyo ang kwento ni David. Pangalawang Samuel chapter 11. Verse 1. Ang dahilan kung bakit nakita ni David si Bathsheba na naliligo, bakit nasaan ba si David? Supposedly si David ay nasa digmaan kasama ng kanyang mga kawang. Pero kinamad si David. Sinabi niya kanyang sarili, ako'y hari na, hindi na ako pupunta sa digmaan. So anong kanya nakita sa kanyang pagkatapos niyang magpahinga sa hapon? Ano po? Kapatid, pakimute po. So nakikita po natin ano po ang pagiging tamad, pagiging complacent ay nagiging dahilan para tayo po'y maging idol sa pananampalataya. Walang growth. Ano po baka mangyari sa atin? Sabi pa niya rito sa
John chapter 9, verse 4. John 9:4. Ito. Puntahan natin ng rabay nung siya narito sa lupa. John chapter 9 verse 4. Ito ang sinabi ng rabay. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin. Bakit? Samantalang araw. Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Anong sabi ng ating rabay? Kailangan kong gawin ang gawain ibinigay sa akin ng nagsugo sa akin habang may araw, meaning habang may panahon. Pag gabi na, sabi niya, pag ako'y naubusan na ng panahon, sabi niya, wala na akong magagawa. Now, ano yung panahon na ibinigay sa atin this life? Yung buhay natin dito sa lupa. Now, bagamat, sinabi sa atin na tayo'y maghanap buhay. Ang ibinigay sa ating paghahanap buhay, 6 na araw. Now, hindi unfair ang Ama. Bakit? Alam niya na kailangan mo ito. Marami kang mga anik-anik sa buhay. Bubuhayin mo yung asawa, bubuhayin mo yung mga anak, bubuhayin mo yung sarili, at iba pang mga bagay. Marami kang anik-anik. At alam ito ng Ama. Kaya 6 na araw ang ibinigay sa iyo, kapatid. At sa lahat ng mga pagkakataon sa 6 na araw na iyon, gawin mo ang gawain mo para sa iyo. At sa 7 araw, sabi niya sa 7 araw, ibigay mo naman yung para sa Kanya. Gawin natin yung mga gawa natin this life. Para sa ating sarili at para sa ating Ama. Sabi nga sa ibang mga talata, ibigay mo ang para kay Cesar, ibigay mo ang para kay Amang Yahweh, para kay Amang. Ibig sabihin, ibigay mo ang para sa pamilya mo, para sa pamilya mo. Ibigay mo naman ang panahon para kay Amang Yahweh sa panahon na ibinigay sa iyo. Yun ang ibig niyang sabihin. Anong ibig kong sabihin? Huwag mo ubusin ang panahon mo, kapatid, sa iyong mga mahal sa buhay, pati panahon mo sa Ama, kinakalimutan mo. Huwag. Huwag naman. Kaya tandaan mo, pagkamatay mo dito sa lupa, ang haharapin mo is hindi yung mga pamilya. Hindi itatanong ng asawa mo o ng mga anak mo kung anong ginawa mo sa araw ng paghuhukom. Hindi sila magtatanong sa iyo. At hindi ang pamilya mo na iniwanan mo dito sa lupa ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Now, hindi ko sinasabi na iwanan mo. Ang sinasabi ko, ibigay mo yung para sa kanila. Ibigay mo naman yung para kay Amang Yahweh. Tandaan po natin. Ano po? Ang buhay natin at kalakasan ay utang natin. Una, sa ating Amang lumikha. Ano po? Kaya habang may panahon, gawin natin. Huwag nating hintayin na tayo tumanda na at hindi na makalakad. Saka natin sasabihin, magre-retire na ako. Magagawa ko na yung para kay Amang Yahweh. Bay, kapatid ko, mapapakinabangan pa kaya ni Amang Yahweh ang buhay mo? Kapag hindi ka na makalakad at uugod-ugod ka na, sasabihin mo, halos hindi ka na makakanta? Hindi ganoon ang sinasabi ng Ama. Ang kalakasan mo, sabi niya, mahalin mo si Amang Yahweh ng buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Una sa lahat si Amang Yahweh. Ano po? Huwag tayong maging tamad. Ano po? Huwag tayong maging tamad. John chapter 5 verse 17. Ibababa ko pagbasa. John chapter 5 verse itataas ko pala John 9 kanina yon. John chapter 5 verse 17. Ito pa dagdag. Para maunawaan nyo. Maunawaan natin. Datapot sinagot sila ni Yahshua. Hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama. At ako'y gumagawa. Now, nakita nyo ba, narinig nyo ba na nagpahinga si Amang Yahweh sa kanyang gawain sa pagbibigay sa atin ng pagpapala? Hindi. Maalala niyo yung kwento doon sa Jeremiah? Mismong si Amang Yahweh nagsabi, ako'y gumigising ng maaga para utusan ang aking mga lingkod para mangaral sa inyo. Now, it's probably superlative. Ano po? Paano gigising yung lumikha? No, isinulat yun para ipaunawa sa atin na hindi natutulog ang Ama sa kanyang gawain para sa atin. Yung pag-iingat niya sa atin. No po, gabi natin dito sa Amerika, kailangan nang matulog si Amang Yahweh. Hindi, dahil doon sa Pilipinas, tanghali nila, kailangan may tumingin sa mga kapatiran sa nasa Pilipinas.
24/7 ang buhay ng pilit ng mga tao dito sa lupa. That's why hindi natutulog si Amang Yahweh. Yun ang ibig sabihin nito, na hindi naglilikat ang Ama na ibigay ang ating mga hinihingi. Dito sa Amerika, matutulog kami. Ang aming hingi kay Amang Yahweh, padala niya ang kanyang mga anghel na bantayan kami sa pagtulog. Ang hiling naman natin sa mga kapatiran sa Pilipinas, magpadala siya ng mga anghel. Bakit? Dahil tanghali na nila doon. So, kailan natulog si Amang Yahweh? Itong sinasabi ng Rabay, na hanggang ngayon, sabi ng Rabay, gumagawa ang aking Ama. Kaya, ako din ay gagawa. Sa atin, kailangan ba tayong magpahinga sa pananampalataya? Father Yaturbi. Dahil kapag tayo nagpahinga sa pananampalataya, sasabihin natin, pagod na ako sa paggawa ng mabuti, abay kapatid ko, naging stagnant ka na. Yun na yung simula ng iyong pagtalikod at pagiging tinatawag na lamig sa pananampalataya. Nangyari sa iyong hula doon sa luha, doon sa hula ng Laodicea. Hindi ka mainit, sabi niya. Hindi ka naman lamig. Isusuka kita. Kapatid ko, hindi ko alam kung ito yung gusto mo. Pero wag naman sana. Ano po? Wag naman sana. Pangatlong antas. Sabi niya, wag makilos. Pag sinabing wag makilos, yung sinasabi natin kanina doon sa unang antas na magpakatatag, ito naman, kahalintulad niya, sabi niya, wag kang makilos. Tumayo sa pananampalataya. Puntahan natin ang lumang tipan dito kay Jeremiah. Excuse me. Jeremiah chapter 6, verse 16. Jeremiah 6:16. Ito ang sabi niya. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. Balikan ninyo yung dating una. Balikan ninyo yung dating kayo'y nanampalataya in the beginning na kayo ay mabait, masunurin, masayahin, maalab sa pananampalataya, at laging nakataas ang kamay sa mga gawain. That was us nung tayo unang manampalataya. Anong sabi niya mangyari kay Jeremiah? Balikan ninyo. Tumayo kayo sa pananampalataya. Huwag kayong makilos. Balikan ninyo yung dating una. Now, hindi ko alam kung ito para sa ating lahat o para sa ilan. Para sa atin pong lahat. Dahil one way or the other, nakalimutan natin yung kwento. Nakalimutan natin yung ating first love. Ano po? Balikan natin yung una. Yung tayo on fire sa pananampalataya. Yung halos ayaw nating lumiban sa pagpunta sa sambahan. Yung halos ayaw nating lumiban sa pagbabasa ng Biblia. Parang gusto nating basahin ang buong Biblia from cover to cover in the beginning. Ano po? Balikan natin yung una. Ano po? Yung gawa na ibinigay natin nung una, balikan po natin. Ano po? Roma chapter 5 verse 2. Huwag makilos, sabi niya. Balikan mo yung una. Meaning, ano bang nangyari sa atin? Bakit pinapabalikan sa atin ang una? Marami nangyari sa atin. Ano po? Parang sa ating relasyong mag-asawa. Ano po? Sabi ko nga, habang tumagal ang panahon, nabawasan ba yung pagmamahal natin sa ating mga asawa? O naging complacent lang tayo? Ibig sabihin maintindihan ng asawa ko. Hindi na ako nagkikis sa asawa ko. Okay lang yun, maintindihan ng asawa ko dahil nagmamadali ako sa pagpasok sa trabaho. Pagdating ko, nakalimutan kong magkis sa asawa ko. Di ba, maintindihan ng asawa ko. Now, yun ang sinasabi, pero baka hinihintay naman ng asawa mo yung halik mo dati na ginagawa mo nung una. Naku. Baka ganun ang ibig sabihin sa atin ng Ama. Na hinihintay ng Ama yung dati nating pagsamba sa Kanya, yung dati nating kagustuhan gumawa ng Kanyang kalooban. Na tayo ay excited, natutuwa
Ngayon, kapag tayo gumagawa, nararamdaman pa ba natin yung excitement ng paggawa? Or ginagawa na lang natin dahil may nakakakita? O ginagawa na lang natin for compliance? O kumbaga sa trabaho, for compliance. Ibalik po natin yung una. Ano po? Ang sabi ko, Roma chapter 5 verse 2. Roma 5:2. Sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian. Nagagalak daw tayo. Nai-excite tayo doon sa pangako. Naku, nai-excite tayo, nagagalak tayo. Bakit? Alam natin na after this life, naku, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sabi nga ni David, ipagpapalit ko ang 1,000 araw sa buhay na ito. Makapili lang kita ng isang araw. Yun ang sinabi ni David. At sabi naman ni Saulo, hindi may kukumpara ang kariktan at ganda ng inihahanda ni Amang Yahweh sa atin. Hindi ito may kumpara. Yun ang excitement natin. Pero sa pagtagal ng panahon, yung excitement na yun, nawala na. Kaya, yung iba sa atin, hindi bali maintindihan ni Amang Yahweh. Yun ang lagi nating sinasabi, maintindihan ni Amang Yahweh. Alam nyo, kapag yun ang binanggit na natin sa ating puso, complacency is there. Ano po? Wala na yung dati. Hindi na tayo lumagos sa pananampalataya. No po, wala na yung urge para gawin yung mga wala na sa kaibuturan ng puso mo yung kagustuhan mong pumunta sa simbahan. Biyernes pa lang pinaghahandaan mo na. No po, nagluluto ka na ng babaunin mo, Biyernes inihahanda mo na yung idadamit mo. Excited ka na pumunta ng sambahan. Wala na yun. No po, yung iba sa atin pupunta na nga lang, hindi pa naligo o hindi na nagbihis. Wala nang excitement para Alam niyo kung pupunta kayo ng sambahan, hindi ang mga kapatiran ang inyong, kumbaga, date ito, date. Hindi yung mga kapatiran ng kadate mo pag pupunta ka ng sambahan. Ano po? Makikipagkita ka kay Amang Yahweh. Yun ang excitement. Ano po? Kaya, nai-excite tayo doon sa gawa na ibinigay sa atin. Dahil yung pag-asa natin kapag ginawa natin ng may kagalakan. Natutuwa ba si Amang Yahweh sa ating mga gawa kung tayo ay, anong tawag na doon? Napipilitan? Ano po? Huwag naman sana. Darating tayo sa mga sambahan, alas 9 ang sinabi ng pastor, darating tayo. Alas 9:30, alas 10. Bay, mga kapatid ko, nasaan yung excitement mo? Samantalang nung nililigawan mo yung asawa mo, pag sinabi niya alas 9, abay, alas 8 pa lang, naghihintay ka na doon sa kanto. Bihis na bihis, akala mo nakapamburol kung paano mga matatanda. Ibalik natin yung kwento. Ano po? Huwag tayong maging complacent. Unang Korinto chapter 16 verse 13. Unang Korinto chapter 16 verse 13. Ano po? Sinasabi ko na po sa inyo, mag-overtime ako ng konti. Unang Korinto chapter 16 verse 13. Magsipag-ingat kayo. Bakit sinabi magsipag-ingat? Saan tayo mag-iingat? Sa ating mga sarili. Alam niyo, ang pinakakaaway ng isang nananampalataya ay ang kanyang sarili at ang kanyang sambahayan. Nasulat po yan. Yung pagiging complacent natin, yung pagsasakripisyo natin para sa ating mga mahal sa buhay at isang sakripisyo natin ng ating pananampalataya, yun ang kaaway po natin. Kaya kung hindi po natin kayang timbangin, sayang po ang pananampalataya na minana natin. Mag-ingat kayo, sabi ng ating Apostol Saulo. Magpatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y magpakalalaki, meaning, magpakatatag. Magpakababae, meaning, hindi paiba-iba ng kaisipan. Kayo'y magpakalakas. Hindi po tayo dapat
kawayan na madaling nauuga, madaling humahapay kapag may mga dumarating na mga pagsubok sa buhay. Huwag makilos, sabi niya. Stand, huwag makilos. Hindi basta-basta gumigive up sa pananampalataya. Hindi basta-basta nawawalan ng pag-asa. Ano po? Mananatiling matatag. Ano po? Galatia chapter 5 verse 1. Galatia chapter 5. Nasa pangatlong hagdan pa lang po tayo. Ano po? Kaya mag-overtime tayo ng konti. Galatia 5 verse 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ng Mesyas. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Na anong binabanggit dito? Pagkaalipin ng sanlibutan. Narinig natin yung Bible verse ni kapatid na Marites yata yun. Roma chapter 12 verse 2 ang alam kong Bible verse ni Sister Marites. Na huwag tayong mikiayon sa buhay ng sanlibutan. That is true. Huwag tayong muling magpasakop sa pamatok ng pagkaalipin. Pagkaalipin ng kasalanan. Pagkaalipin ng complacency. Pagkaalipin ng pagiging lamig. Pagkaalipin na inuuna natin ang sanlibutan ito. O inuuna natin ng higit ang ating mga pamilya kaysa sa kay Amang Yahweh. Nang ulitin ko, hindi masama na ibigay mo ang kailangan ng iyong pamilya. Responsibilidad mo yun bilang bilang ama ng pamilya, bilang ina ng tahanan. Pero huwag mong sakripisyong pananampalataya. Yun ang sinasabi ng ating aral. Ano po? Yun ang sinasabi ng ating aral. Sumunod. Efeso chapter 6 verse 13. Dahil dito, sabi ni Saulo sa sulat niya sa Efeso, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Ama upang kayo makatagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Na anong sinabi ang araw ng masama? Now, ang lagi natin inuulit, ang ating pananampalataya is not walk in the park. Maraming darating na araw ng masama. Baka darating ang araw, mag-away kayo ng iyong asawa dahil sa pananampalataya. Mag-away kayo ng iyong mga anak dahil sa pananampalataya. Mag-away kayo ng iyong mga manugang, ng mga apo dahil sa pananampalataya. Mag-away kayo ng iyong mga kapatid, mga kasambahay, mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kakilala dahil sa pananampalataya. O kaya, humina ang iyong pananampalataya dahil sa buhay na ito, sa kabagabagan sa buhay. Mga pagsubok na dumarating, ito ang mga araw na masama. Mananatili pa kaya tayong matatag sa pananampalataya kapag nagkaroon ng digmaan sa gitnang silangan at bumagsak ang langis? Walang mabiling langis, pamaas ang lahat ng mga bilihin, nawalan ka ng trabaho, at halos wala kang makain. May pananampalataya pa kayo. Now, pwede bang mangyari ito? Yes. Pwede mangyari ito. Kaya, inihahanda tayo ng rabay na sa buhay na ito, kailangan natin ang ating mga kakampi. Kailangan natin ang ating mga mahal sa buhay. Darating ang kahirapan sa sanlibutan at asa. Anong sabi ng rabay? Dahil sa tindi ng kahirapan, sabi niya sa Mateo 24, marami ang pag-ibig ng ang pag-ibig ng marami, sabi niya, ay lalamig. Lalamig sa kanya. Dahil tatanungin nila sa kanilang sarili, ito ba ay bagiging patag ng pananampalataya? Nananampalataya lang kaya tayo dahil tayo po ay maayos. Walang mga dinaramdam, walang mga pagsubok. Pagbukas natin ng ating ref, may mga laman. Pag-araw ng pagluluto, mayroon tayong maluluto. Pero pag dumating ang araw ng pagluluto, walang maluto. May sakit ang mga anak mo. Nawalan ka ng trabaho. May pananampalataya pa kaya? Mahirap sabihin ano po. Pero kung tayo po'y may kapatiran kahit pa paano, ano po, mas madaling mabuhay. Kaya, lagi kong sinasabi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatiran,
magkaroon tayo ng puso ng ating rabay na marunong tumulong sa mga nangangailangan. Darating ang araw, mga kapatid ko, no po, na sinasabi ng rabay, kaya itagan natin sa batong na mangyayari. Darating ang kahirapan sa sanlibutan na hindi pa naranasan magmula ng lalangin niya. No po, alam natin yun na nasusulat, mayroong kahirapan darating sa sanlibutan na hindi pa nararanasan kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ang kahirapan na yun, sabi niya, walang matitirang laman, walang matitirang buhay. Kung hindi sa ating panahon, maka sa ating mga anak. Kaya kung hindi natin sisimulan na ipapaunawa sa ating mga anak ang pagmamahal sa kapatiran, at the end of the day, ang magiging kakampi lang natin ng ating mga kapatiran. Tandaan ninyo, tayo kamumuhian ng sanlibutan. Yung ating mga kakilala ngayon, at the end of the day, magiging kaaway natin. Pero kung tayo nananatili sa pananampalataya at nasa atin ang puso ng rabay, ang ating mga kapatiran ng ating masasandalang balang araw. Kaya kailangan tayong magtumibay sa pananampalataya, huwag makilos. Kung hindi man natin maabutan sa ating panahon, baka abutan ng ating mga anak, ipaunawa natin. At kasama sa ating gawain, pangaralan ng ating mga anak, pangaralan ng ating mga apo. Natutuwa ako sa mga patutuo ni kapatid na Teresa at kapatid na Marites. Totoo, aralan natin ang ating mga apo ng pagmamahal. Na matuto silang magkaroon ng compassion dahil ang ating rabay may pusong mapagmahal, may pusong maawain. Ganon din tayo. Ano po? Kaya sabi niya, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Ama upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. And after this, sabi niya, kayo'y magsitibay. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran. Ano yung bigkis ng katotohanan at katwiran? Ito yung aral ng rabay na naririnig natin. Ano po? Lalo na ngayon, biniyayaan tayo ng rabay na makapagpalimbag tayo ng mas maraming Biblia na pwede nating bigyan ng ating mga mahal sa buhay. Na may patutuo ng pangalan ng ating Ama at ng ating rabay, Yeshua HaMashiach. Ano po? Now, saan tayo kukuha ng ganito kung hindi sa ating rabay? Now, tandaan po ninyo. Tarabyan ko yun ng tawag dito, patutuo. Ang gagasusin natin doon sa ipapalimbag nating Biblia ay umaabot ng mahigit 2 milyon. Now, wala tayong perang ganun kalaki. Pero ang rabay ang nagbigay. Sa mga kapatiran po natin na unti-unti, nag-ipon ng kanilang mga pinagpaguran. Sa mga kapatiran po natin na itinuro ng rabay para magbigay ng kanilang tulong sa atin. Siya ang may dahilan kung bakit tayo makapagpapalibag ulit. At ito'y para sa kapurihan ng kanyang napakadakilang pangalan. Ano po? Ang gawain alam nyo, hindi natin gawain ito. Gawain ito ng rabay. Yung ating pangangaral sa iba, yung ating pangangasaba, yung ating pag-aaral ngayon, hindi natin gawa. Gawa ito ng rabay. Ginamit lang tayo sa ating panahon. At kung hindi tayo, willing na gamitin ng rabay sa kanyang panahon, sa ating panahon, should we say, para ganapin ang kanyang kalooban, maghahanap siya ng iba. Father Yacorbid, wag naman sana. Kaya habang may pagkakataon, gawin natin ang panahon na ibinigay sa atin. Then after this life, wala nang panahon. Ano po? Hallelujah. Pang-apat na hagdan. Pagtitiis. Alam nyo, itong laging sinasabi ng asawa ko na ibigay ng rabay sa kanya. Patience. Dahil ang asawa ko kung minsan maikli ang pasensya. Now, lahat kaya tayo ganito ang hinihingi. Dahil sa katotohanan mga kapatid ko, hindi tayo makatatagal sa buhay na ito. Ang pagtitiis na kailangan natin dito lang in this life. Just in this life. Dahil ang pagtitiis wala sa buhay na walang hanggan. Ang pagtitiis ay dapat gawin natin sa buhay na ito.
para magkamit ng buhay na walang hanggan balang araw. Pagtitiis in this life. Pagtitiis saan? Sa pagtitiis sa asawa, pagtitiis sa mga anak, pagtitiis sa mga apo, pagtitiis sa mga magulang, pagtitiis sa lahat. At higit sa lahat, pagtitiis mga bagabag na darating sa atin one way or the other. Pagtitiis. Ano po? Pagtitiis. Nehemiah chapter 9 verse 30. Puntahan natin yung unang tipan para magkaroon tayo ng background. Nehemiah chapter 9 verse 30. Chapter 9 verse 30, sabi niya, "Gayunman, tiniis mong malaon sila. Sumaksi ka laban sa kanila ng Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Gayon may hindi sila nangakinig, kaya't ibinigay mo sila sa kamay ng mga bayan ng mga lupain." Now, sino daw ang nagtiis una sa atin? Dahil sa ating mga kasalanan. Kung mababasa natin ang kwento, kaya tayo may pagtitiis dahil may pinagmanahan tayo ng pagtitiis. Sino ang mayroon in the beginning? Ang ating Ama. Kung walang pagtitiis ang Ama, in the beginning, nilipon na niya sana ang buong Israel. Maalala niyo ang kwento ni Amang Yahweh kay Moses? Sabi niya, Moses, sabi niya, gumilid ka at hayaan mo na lipulin ko ang bayang ito. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Nung sabi ni Moses, Amang Yahweh, paglilipulin mo sila, ano ang magiging kwento ng mga taong nakapalibot sa kanila? Sasabihin nila na hindi kayang ialis sila ng kanilang Elohim, kaya nilipon niya sila sa ilang. Nagtiis si Amang Yahweh sa kanila. Now, maalala mo uli, nung panahon ng ating rabbi, panahon ni Jeremiah. Jeremiah, sabi niya, huwag mo nang ipapanalangin ang bayang ito. Dahil hindi kita pakikinggan. Pero nagtiis siya, bakit? Nag-iwan siya ng remnant. Doon sa mga sinabi niyang antitigas na ulo dahil kahit papaano, after 70 years, nagpabalik siya ng kanyang lingkod sa bayang Israel para magpatuloy ang pananampalataya. Sa ating panahon, ano po? Nagtiis ang Ama sa atin, inaralan tayo sa mga araw na kailangan nating matuto. Nagtiis ang Ama, and we've been this far. We've been this far. Marami na sa atin ang tumagal na sa pananampalataya. 40, 30 years, 50 years in the service. Ipinanganak na sa pananampalataya. We've been this far. Saka kung kailan nakikita na natin ng finish line, saka pa natin i-give up ang ating pananampalataya, wag naman po sana. Ano po? Wag naman po sana. Patience. Ano po? Kaya kung mayroong patience tayo, ito'y minana natin sa ating Ama. Kaya sabi niya dito sa pangalawang Timoteo, chapter 1, verse 7. Pagtitiis, ibig sabihin kasama na rito yung sinasabing self-control. Pangalawang Timoteo, chapter 1, verse 7. Alam niyo, I pray na makahanap ako ng printing press sa Pilipinas na makapagprinta ng Biblia natin na may Bible index sa gilid para mas madaling maghanap. Pangalawang Timoteo, chapter 1, verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Ama ng espiritu ng katakutan, kundi ang kapangyarihan ng ating pag-ibig at kahusayan ng pag-iisip. Yung ating daw mga sarili kaya nating kontrolin. Pagtitiis. Pagtitimpi. Lalo na sa ating mga mag-asawa. Yung pagtitimpi natin sa galit sa ating mga anak, yung pagtitimpi natin sa ating mga salita. Ano po? Sa ating mga kapatiran, sa pagtitimpo natin sa kanilang mga katigasan ng ulo. Sa aming mga pastor, yung katigasan ng ulo ng ating mga kapatiran. Pagtitiis. Kung wala tayong perseverance na pagtitiis,
Abay mga kapatid ko, wala tayong mapapala. Ano po? Wala tayong maaabot. Mawawasak ang ating pananampalataya at ang ibinigay natin na mga panahon sa pananampalatayang ito ay mawawala. Mapapawalang kabuluhan. Bakit? Dahil kulang tayo sa pagtitiis, kulang tayo sa pagtitimpi. Kung kamukat-mukat, lagi tayong nagtatampo. Ano po? Kamukat-mukat, lagi tayong tawag dito, nagagalit at talagang yung galit natin ay hindi mahuhupa. Kaya mga kapatid ko, sayang ang pananampalataya. Ano po? Sayang ang pananampalataya. Colossians chapter 3 verse 12. Colossians 3 verse 12. Colossians 3:12. Mangagbihis nga kayo ng gaya ng mga hinirang ng Ama, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. No, hindi sinabi ito sa mga mag-asawa. No po? Una niyang sinabi saan? Sa mga magkakapatid. Mangagtiisan. Bakit? Alam ng rabay na mayroon sa atin ang mga magiging pasaway. Alam ng rabay na mayroon sa atin yung matitigasin ng ulo. Alam ng rabay na mayroon sa atin yung mga mapagtatampo. Alam ng rabay yun. Bakit naranasan ng rabay nung kanyang panahon? Naranasan ng mga apostol yung kanilang mga panahon. They have their share sa mga kapatiran na mapagtampo, sa mga kapatiran na matitigas ang ulo, sa mga kapatiran na hindi nakikinig. Marami ang naranasan nila, kaya ganitong kanilang mga sulat para sa atin. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. At kapag ando doon yung mangagtiisan, idagdag na rin dito nung sabi niya, mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Ando doon na rin, bakit? Hindi natin may iwasan, lalo na yung pagtatampo-tampo. Ha? Kapag nakapagsalita tayo ng hindi kayang tanggapin ng isang kapatid, nagtatampo. Bigyan natin ng panahon para magtampo. At the end of the day, panalangin natin na sana magbalik loob. Bakit? Magkakapatid tayo sa pananampalataya. At the end of the day, walang magdadamayan kundi tayo. Hindi tayo pwedeng tumakbo sa labas. Hindi tayo pwedeng tumakbo sa libutan na kapag nagtampo tayo, ipagsasabihin natin yung pinagtatampo natin. No, hindi po ganoon ang kapatid. Huwag na huwag niyong gagawin. Pag nagtampo kayo, magtampo kayo. Ha? Ipagpaliban ninyo yung mga bagay lang ipagpaliban, pero at the end of the day, bigyan nyo ng puwang yung kapatid. Dahil at the end of the day, tandaan nyo, wala tayong magiging kakampik, hindi rin tayo. Yung mga nakikita natin sa sanlibutan na maaaring magkikiayon sa atin sa panahon ng ating mga tampo, okay, mga kapatid ko, hindi sila tunay na mga kapatid. Balikan mo yung kapatid mo na nagtampo at the end of the day, nasa inyong pareho ang Espiritu ng Ama na nagkataon lang na hindi kayo nagkasundo. Pero wag niyong panatilihin ang tampo, ang away, ang sigalot, ang manatili. Bakit? At the end of the day, magkapatid kayo. Magkapatid tayo. Ano po? Efeso chapter 4 verse 2. Efeso chapter 4 verse 2. Forbear. Sabi niya magtiis. Self-control. Patience. Yan ang forbear. Ha? Kung mahaba ang pasensya niyo sa inyong mga asawa, ganun din dapat kahaba ang pasensya ninyo sa inyong mga kapatiran. Di ba, Darlene? Efeso chapter 4 verse 2. Ito. Ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na mangagbatahan kayo, kayo. Saan? Sa pag-ibig. Pagpapahinuhod, kapakumbabaan, kaamuan, at mangagbatahan kayo. Para saan ito? Sa mag-asawa? Sa mag-ama? Sa mag-ina? No! Para saan ito? Sa magkakapatid. Pagpapahinuhod, pagpapakumbaba, kaamuan. Ano po? Magbatahan sa isa't isa. Alam niyo mga kapatid ko,
Napakatuwa ng inyong mga pastor kapag ganito lahat tayo. Wala siyang makikitang matigasin ng ulo, may pagtatampo man, pero at the end of the day, magkakasundo. Alam nyo, dapat ito ang makita ng ating mga pastor. Bakit? Tandaan ninyo, sila yung nagpapagal para sa bawat isa sa atin. Kung nakikita ng ating mga pastor, kung nakikita ng ating mga deacon, ng ating mga elders, na parang walang silbi yung kanilang pagpapagal, bay mga kapatid ko, what if hindi na sila mangaral? What if tumigil sila sa pagbibigay ng aral sa atin? Araw ng pagsamba, walang tao sambahan. Bakit? Tinatamad si pastor. Bakit? Walang nakikita si pastor na may natututo. Walang pagbabago sa kanyang mga nakikitang mga kapatiran. Yung apoy ng pananampalataya sa kapilya, namamatay na. Bakit? Wala namang nangyayari magandang kwento. Pero pag nakikita ng ating mga pastor na magmumula sa atin bawat isa, yung kaamuan, yung pagpapahinuhod, yung pagbabatahan isa't isa, abay, napakapalad ng inyong mga pastor. At matutuwa silang lalo. Dahil tandaan ninyo, walang bayad yung mga pastor natin. Naku, nagpapagal kayo, mas nagpapagal sila. At kung gusto nyong manatili ang pananampalataya, simulan nyo sa bagay na ito. Forbid. Ikaw yung nakakaalam ng mas tama, then so be it. Huwag mo nang isipin yung nagawa ng kapatid na mali. Ikaw ang mas makakaunawa, ikaw ang magparaya, ikaw yung umunawa. Ano po? Unang Korinto chapter 13 verse 4. Ito ang tandaan mo. Kung talagang mahal mo ang rabay ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, i-share mo ang pagmamahal na iyon. Saan? Sa iyong kapatid. Kaya sabi niya dito sa Unang Korinto chapter 13 verse 4. The love chapter. Ito. Kukunin ko lang yung isang talata ng pag-ibig. Pag-ibig chapter 13 verse 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Huwag mong sabihin na mahal mong kapatid mo kung wala kang pagpapahinuhod. Magandang loob. Abay, kung lagi kang nakaangil, kung lagi kang para kang tigre sa kapatid mo, abay sasabihin mo, mahal kita kapatid, pero para ka namang tigre palagi. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri at hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumanang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Basahin mo ito ulit kapatid, kung ikaw nga ay talagang may pag-ibig. Dahil kung meron ka nito, lahat ay magagawa mo para sa isang kapatid. Mababata mo, kung dati-dati yung pasensya mo, ganyan lang kaigsi, magiging ganyan. Naku, magiging napakahaba ang pasensya mo para sa kapatid. Bakit? Yan nato ka pag-ibig. Now, alalahanin mong kwento, kung sino ang may unang pasensya, hindi ba ganyan din ang rabay sa iyo, ang ating Ama, sa dami ng ating mga naging pagkukulang. Hinabaan din niya ang kanyang pasensya. Kaya ngayon tayo ay kasakasama niya sa pangangaral. At kasakasama niya, ano po, pinapanalangin natin, nakasama tayo sa buhay na walang hanggan balang araw. Ano po? Panglima, sa mga dumarating na pagsubok sa buhay at mga sinasabi nating tukso, resist the devil. Sabi niya dito sa Santiago chapter 4 verse 7, kaya panglimang hagdan, resist, fight, labanan, o ipaglaban ng pananampalataya. Chapter 4 verse 7. Paano natin lalabanan ang kalaban na siyang diablo na umaatungal? Chapter 4 verse 7. Sabi niya, pasakop nga kayo sa Ama. Santiago chapter 4 verse 7. Pasakop nga kayo sa Ama. The only way para malabanan ang mga kabagabagan sa buhay, ang mga
Anong tawag na doon sa letrang S? Anong tawag na doon, darling? Hindi, letrang S, letrang T, tukso. Ayan. Mga tukso sa buhay. Ha? Buhay sa sanlibutan. Tukso sa sanlibutan. Tukso sa iyong sarili. Tukso sa iyong pamilya. Mga anik-anik na mas gusto mong kunin kaysa sa ikaw ay magsilbi kay Amang Yahweh. Yung buhay na ito na mas gusto mong makamtan kaysa yung buhay na walang hanggan. Yun ang mga tukso. The only way to do that, magpasakop tayo sa Ama. At paano tayo magpapasakop sa Ama? Balikan mo yung 4 na hagdan. At kapag nagawa mo yun, sabi niya, magsisalangsang kayo sa dyablo. Now, kaya na nating labanan ng dyablo. It's the only way. Ano po? At ang dyablo ay tatakas sa inyo. Ano po? Sunod, Efeso chapter 4, verse 27. Ito pa ang dagdag kung paano may iwasan ng dyablo at malalabanan ng dyablo. Alam nyo, ang dyablo ay walang magagawa. Alam nyo yung ginagawa ng dyablo? Kumakatok lang siya sa pintuan. Parang ang banal na espiritu rin, kumakatok din. Now, alin dito ang pagbubuksan mo? Ha? Maalala nyo ang aral natin. When Satan knocks to your door, what will you do? Balikan nyo yung aral na yun. Pag kumatok ang Satanas, nang kumatok si Satanas. Sabi niya, chapter 4, verse 27 ng Efeso, itong sabi niya, huwag niyong bigyang daan ang dyablo. Huwag niyong pakakasukin. Dahil the moment na inangat nyo ang pinto, maski hindi nyo binuksan ng totally, pero kapag nagbigay kayo ng kaunting luwang, kaunting puwang, papasok yun. Now, paano ito nangyayari sa inyong tahanan? Ha? Pag kayo'y nag-uusap na mag-asawa at kayo hindi nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at merong isa sa inyo ang nagtaas ng boses at pinatulan naman ng isa, gera patanin na. Binigyan nyo ng puwang ng dyablo. Pag may hindi pagkakaunawaan sa mag-ama o kaya sa mag-ina at in-entertain ninyo yung inyong pride, pumasok na yung dyablo. Sa ating magkakapatid, pero pag meron kayong nakitang mali sa isang kapatid at ito'y in-entertain ninyo at hindi nyo inanawa, bakit nagkamali? Pinapasok nyo ang dyablo. Pag may nakita kayong mali doon sa aral ng isang pastor at pinapasok niyo yung aral na mali at kayo ang nagsabi sa inyong sarili na mas tama ang inyong pangunawa, pinapasok niyo ang dyablo. Pag kayo nagbigay ng tulong at nag-isip kayo ng masama, baka naman ito'y gagamitin sa ibang paraan, pinapasok niyo ang dyablo. Pag nagbigay kayo ng inyong tithes, nagbigay ng love offering at inaisanabi sa inyong sarili, pupunta kaya ito sa tamang mapupuntahan? Nagbigay kayo ng puwang sa dyablo. Sa ganoong maliliit na bagay, binibigyan nyo ng puwang ng dyablo. Sa inyong pagpapalaki, sa inyong mga anak at nagpakita kayo ng gano'ng mga bahagi, mamumulat ang inyong mga anak na pwede pala ito sa aming pamilya. Pinapasok nyo ang dyablo. Kaya ang lagi kong payo kung kayo mag-aaway na mag-asawa, parang awa nyo, huwag nyo ipapakita sa inyong mga anak kung sila mga bata pa. Okay lang na marinig nila kapag sila matatanda na kahit paano mauunawaan nila. Pero kung mag-away kayo, parang awa nyo naman sa loob lang ng kwarto nyo. At huwag kayong magbibigay ng puwang sa dyablo. Pwede kayong magalit sa isa't isa, pero huwag nyong bibigyan puwang ng dyablo. Huwag kayong magsasalita ng sobra sa mailalabas ninyo na hindi niya mababawi. Ano po? Sa galit ninyo. Sabi nga sa ibang mga talata, magalit ka, pero huwag lubukan ng araw ang galit mo, huwag kang magkasala. Meaning, huwag kang magsasalita ng mga bagay na hindi mo mababawi. At the end of the day, huwag niyong bibigyan puwang ng dyablo. Ha? Ang dyablo ay yung pinig na naririnig mo sa kaliwa. Dito sa kaliwang balikat mo, andyan yung imp. Yung sinasabi natin, yung mga posible na nagiging imposible, yun yung imp doon sa kaliwang balikat mo. Siya ang nagsasabi ng mga negatibo sa iyo. Ano po? Sa kanan naman,
ang banal na Espiritu ng Ama nagsasabi sa iyo ng tama at totoo. O alin sa dalawa ang didinggin mo? Huwag mo po pagbibigyan po ng diablo. Ano po? Sunod, unang Pedro chapter 5 verse 8. Itong alam natin na diablo. Ha? Kayo'y maging mapagpigil. No? Sabi niya kanina, forbear. Ha? Kayo'y mapagpigil. Magkaroon kayo ng pagtitiis. Kaya sabi niya dito, kayo'y mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Bantayan ninyo yung pananampalataya. Huwag kayong maging complacent. So kapag kayo'y walang pagtitiis, wala kayong control, wala kayong, anong sabi niya? Wala kayong pagpupuyat, wala kayong, kayo'y complacent, kayo'y tamad, ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng yung umuungal ay gumagala at humahanap ng masisila. So, alin dito yung kanyang masisila? Balikan mo yung 4. Pag wala ka nito yung 4, kasama ka sa masisila ng diablo. No wonder, maraming mga nangawala sa pananampalataya. Bakit? Nakalimutan nila yung 4. Walang pagtitiis, walang katatagan sa pananampalataya, mga complacency, mga tamad, at anong iswa? Walang rooted, umaaga, yung bang umuugal. Hindi siya solid foundation. Nagkikilos. Ano po? So, ang tanging paraan ng diablo, kung ikaw, ay wala nung 4. Wala kang pagtitiis, complacent ka, meron dito, kung minsan wala, kung minsan meron. Kung minsan may pananampalataya, kung minsan wala. Kung minsan mainit, kung minsan malamig. Madaling pumasok ang diablo. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Efeso chapter 6 verse 16, Efeso 6:16. Bukod dito, sabi niya, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siya ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas ng suligi ng masama. Ang sabi niya, kalasag ng pananampalataya. Kalasag, the armor of your faith. At ano yung kalasag mo sa pananampalataya? Yung aral na narinig mo. At kasama sa aral na narinig mo, yung 4 na hagdan para sa ikaditimin ng pananampalataya. At ito'y kailangan mo para maiwasan mo ang diablo. Ano po? Sumunod, pang-6. After na nagawa mo yung pang-5, siguro naman yung pang-6 ay makakatayo ka sa iyong pananampalataya. Ikaw na, kumbaga, meron ka ng gustong pangunawa sa mga kagustuhan ng Ama sa buhay mo. Kaya sabi niya dito sa Salmo chapter 16 verse 8, malapit na po tayo dahil pang-6 na ito. Salmo 16, kaunti na lang po. Salmo 16 verse 8. Aking inilagay nga na lagi si Amang Yahweh sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. For this one, hagdan number 6, rooted ka na sa pananampalataya. Ang tiwala mo na kay Amang Yahweh na. Wala nang makakakilos sa iyo. Hindi ka na matitinan. Bakit? Rooted ka na Kumbaga, meron ka ng ugat sa pananampalataya. Ang tinitig mo na palagi si Amang Yahweh. Kumbaga, ang antas ng iyong measurement para sa iyong pananampalataya, lagi mong iniisip si Amang Yahweh. Ano ba ang ano bang kagustuhan ni Amang Yahweh? Yun ang iniisip mo na. Dahil ang katulad mo ay katulad dito sa Jeremiah chapter 17 verse 8. Jeremiah 17 verse 8. Jeremiah 17:8. Sabi na dito sa Jeremiah. Dapat ganito na tayo pag inabot natin yung hagdan 6. 17 verse 8. Sapagkat siya, meaning tayo, ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, nag-uugat sa tabi ng ilog,
at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang ating dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Pag inabot na natin yung hagdan ng verse 6, rooted na tayo sa pananampalataya. Patuloy yung ating bunga, wala nang makapagtitinag sa atin. Nasa atin na yung pasensya, nasa atin na yung katatagan, nasa atin na yung pakikipaglaban. Bakit? Ang tinitingnan na lang natin palagi at yung iniisip natin palagi, paano natin mapapasaya si Panginoon. Naibuhay na natin na siya yung sentro ng ating mga kaisipan. Naibuhay na natin, siya yung una sa ating mga gawain. Siya yung una nating iniisip na bibigyang diin bago sa ating mga mahal sa buhay. Naibuhay na natin siya. At lubos na yung pagtitiwala natin. Ano po? Kaya sabi dito sa Salmo 62 verse 6. Salmo 62 verse 6. Ito na tayo. 62 verse 6. Salmo 62 verse 6, siya lamang, tangi, siya ang Yahweh, ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Ibinigay mo na yung buhay mo kay Amang Yahweh, nagtiwala ka ng lubos, hindi ka nang natitinaw. Wala nang makakakilos pa sa'yo. Wala nang pagsubok ang darating sa'yo na hindi mo maglalabanan. Ikaw ay rooted, sa pananampalataya at ang bunga mo ay hindi magbibigat. Kaya dito sa Proverbio 18:10, bakit? Anong pangalan ang iyong sinasampalatayanan at pinagtitiwalaan? Proverbio 18:10. Proverbio 18:10, sabi niya, ang pangalan ni Amang Yahweh ay matibay na muog at tinatakbuhan ng mga matuwid at sila'y naliligtas. Kanino ka nagtitiwala? Sa pangalan ni Amang Yahweh. Bakit? Ang sino mang tumatawag sa pangalan ni Amang Yahweh ay maliligtas. Kaya hindi ka dapat magulimehanan ng dilim. Tawagin mo ang pangalan ni Amang Yahweh at ikay hindi matatakot. Ano po? Now, number 7. Kung yung first 3:6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay mga hagdan para tumibay ang pananampalataya, itong pang-7 ay naiiba. Ito yung mga dapat mong iwasan para hindi matinag ang iyong pananampalataya. Ano po? Ito yung mga hindi mo dapat gagawin. Ano po? Isaiah 59 verse 12. Hindi mo ito gagawin, Isaiah 59:12. Now, yung 1 to 6 gagawin mo. Yung number 7, huwag mong gagawin. Isaiah 59:12. Isaiah 59:12, sabi niya, sapagkat ang aming mga pagsalangsang ay dumami sa harap mo, at ang aming mga kasalanan ay nagpapatotoo laban sa amin. Sapagkat ang aming mga pagsalangsang ay sumasa amin, at tungkol sa aming mga kasamaan ay nababatid namin. Yung bang, alam mong gumawa ka na ng mali, pero ipinagpapatuloy mo pa. Now, sa buhay na ito, okay lang na magkamali paminsan-minsan. Ano po? Yung magkasala out of nowhere, maaaring nagawa natin. Ano po? Dahil sa kasikbulan ng ating mga damdamin. Sa pagkakataon. Pero kapag tayo nagkamali, kung ang puso natin ay kay Amang Yahweh, andun agad yung yung pagsisisi. The moment na tayo nakagawa ng mali, ang ating puso ay dapat magsasabi, nakagawa ko ng masama. Agad-agad, Father Yahweh, patawarin mo ako. Hindi ko alam na kasalanan ko. At kung kasalanan ko man, patawarin mo ako. Pero yung punto na alam mo nang nagkamali ka, and yet, ipinagpapatuloy mong gawin. Okay, kapatid ko, yung sinasabi natin na huwag mong bigyang diin ang dyablo, abay nangyari sa iyo. Nagkamali ka na nga, pero itinutuloy-tuloy mo pa. Huwag mong gagawin, kapatid ko. Ano po? Huwag niyong gagawin. Ano bang sinabi ko?
Isaiah 59:12, ibaba ka sa 13. Pagsalang-sang at pagsisinungaling kay Amang Yahweh at sa pagpigil ng pagsunod sa aming Ama, sa pagsasalita ng pagpighati at paghihimagsik, sa pag-aakala at paghango sa puso ng mga salitang kasinungalingan. Yung pananalita mo, sabi ko nga sa inyo, sa galit ninyo, may mga lumabas sa bibig ninyo. The moment na lumabas sa bibig ninyo, agad-agad bawiin ninyo, oops, I'm sorry. Pero yung tuloy-tuloy na parang, Armalite o kaya machine gun na tuloy-tuloy na hindi mo na inaalala yung galit mo. Parang nanunumpa ka na sa galit mo. Tinuloy-tuloy mo, parang wala ka ng kontrol sa sarili mo, ni hindi mo inaalala na may masasaktan. You don't care at all. You don't care at all. Kaya sabi niya, mapalad ang tao na marunong magpigil sa kanyang dila. Maalang sabi ni Santiago, ang isang dila ay isang napakaliit na bahagi ng katawan, pero ito yung nakapagbibigay ng kamatayan. That is true. Especially sa atin na mga mag-asawa, yung galit natin, may mga lumalabas sa ating mga bibig na hindi natin mababawi. Ano po? Tandaan ninyo, sa isang tunay na nananampalataya, hindi dapat lumabas sa bibig ang pagpupuri kay Amang Yahweh. Hindi kapag tayo galit. Ano po? Ang pagtutungayaw. Huwag naman sana. Lalo na pag naririnig ito ng ating mga anak, may mga kapatid ko, anong klaseng halimbawa ang makikita nila sa iyo? Pag ikaw ay nasa mood, napakabait mo, hello apo, sasabihin mo, I love you apo, ang bait-bait mo apo. Pero kapag lumabas yung ating pagkagalit, abay, wala kang pakialam kung nasa harapan yung apo mo. Huwag naman sana. Now, sinasabi ko ito sa mga may apo. Dahil nag-uuna ito sa asawa. Lumalabas sa anak, lumalabas sa apo. Dahil hindi naman ito nangyayari sa labas eh. Bakit? Hindi naman tayo ganun ka-eskandalo siguro na lumalabas tayo sa kalsada na ganito tayo magsalita. Nagsisimula sa bahay. Naku, huwag niyong bibigyan daan ng diablo. Ang sabi niya, huwag niyong gagawin. Sumunod. Roma chapter 1 verse 18. Roma 1:18. Roma. Malapit na pong matapos. Roma 1:18. Binibilisan mo na nga eh. Roma 1:18. Sapagkat ang puot ng Ama ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Yung babaluktutin natin ang salita ng Ama para kumumpronta sa atin. Huwag niyong gagawin. Yung ibebend natin ang salita ni Amang Yahweh para tumugma sa atin o para ma-impress natin ang iba. Ano po? Yung sabihin natin na ang araw ng pagsamba ay Sabado, pero okay lang na sumamba ka ng linggo dahil anak ka rin ni Amang Yahweh. Huwag niyong babalik ko rin dahil mali. Sabihin niyo, bawal kumain ng baboy, pero okay lang dahil hindi ka pa naman nananampalataya. Sabihin niyo na mali. Ano po? Dahil ang pula ay hindi magiging puti. Ang ibig kong sabihin, ang mali ay hindi magiging tama kapag anumang salitang idadagdag mo. Ano po? Okay lang na magdiwang ka ng Pasko kasi naniniwala ka pa naman na si Rabbi Yeshua ay pinanganak ng December 25. No, sabihin niyo, mali ang pagdiwang ng Pasko. Ito yung mga bagay na huwag niyong babaluktutin. Ano po? Huwag niyong babaluktutin. Dahil salita ito ng Ama. Ano po? Sunod. Jeremiah chapter 9 verse 3. Jeremiah, baka ito nangyayari sa inyo. Huwag naman sana. Jeremiah 9:3. By hindi magiging matatag ang inyong pananampalataya. Now, hindi ko sinasabing kasalanan ito. Ano po? Ang sinasabi ko, hindi tatatag ang inyong pananampalataya kung hanggang ngayon, binibigyan nyo ng diin yung mga bagay na hindi dapat. Yung baga, you take for granted. Ayan. Jeremiah chapter 9 verse 3.
At pinamimilantik nila ang kanilang dila gaya ng kanilang busog dahil sa kabulaanan. Uli, dila. Alam niyo, ang dila natin, parang apoy yan. Napakaliit, pero ito'y parang posporo na ito'y tatapon mo sa isang buntong ng tuyong dayami o tuyong mga dahon. O katulad niya ay magkabilang talim ng espada na pag iwinasiwas mo ay talagang makakasugat sa iba. Yung ating dila, bantayan natin. Guardiyahan natin. Huwag basta-basta lumalabas yung mga salitang hindi dapat lumabas. Huwag niyong gagawin. Ano po? Santiago chapter 1 verse 8. Malapit na. Dalawa na lang. Kailangan tapusin yung kwento. Santiago chapter 1 verse 8. Santiago 1 verse 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Anong ibig sabihin nun? Double-minded. Huwag kayong sasamba kay Amang Yahweh at naniniwala kayo na pwede kayong sumamba sa libulto. Huwag kayong sasamba kay Amang Yahweh sa araw ng Sabado at sinasabi niyo okay lang magsamba ng araw ng Linggo. Huwag kayong magsabi na ang pangalan ni Amang Yahweh ay tangit nag-iisang Elohim pero meron kang sinasambang ibang mga pangalan. Double-minded sa iyong kaisipan. Ang pista ni Amang Yahweh ay pista ng tatlong pista ng Passover, Pentecost at Tabernakulo, pero okay lang na magpista ng santo. Double-minded. Ano po? Naniniwala ka na ang pananampalataya mo ay tama at naniniwala ka rin ng ibang pananampalataya ay tama din na mali naman ayon sa pangunawang ibinigay sa iyo mula sa salita ng Ama. Pagsamba sa ribulto, sabihin mo okay lang yun. Pero sinasabi ng Ama na hindi tama. Double-minded, hindi mo magawa sa sarili mo. Bakit? May naaalala ka siguro na mahal mo sa buhay. Huwag mong gagawin. Ipaunawa mo sa kanila kung anong tama. Ipaunawa mo sa kanila kung anong katotohanan. Huwag ka na magkaroon ng dalawang kaisipan sa puso mo. Ano po? Dahil ang anumang dalawang kaisipan sa puso ay kasalanan. Maalala sabi ni Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang hindi ayon sa anumang nasa konsensya na pag ginawa ay kasalanan. Ano po? Parang pag ikaw ay nakikain, ano po? Yung puso ay parang baboy ang nasa konsensya mo na inihanda sa iyo. Pero dahil iniisip mo na hindi naman magluluto ng baboy yung pinuntahan mong kaibigan mo, pero sa puso mo sinasabi niya baboy at kinain mo, kasalanan mo yun sa sarili mo. Yun ang double-minded na halimbawa. Ano po? At yung iba pang bagay na sinabi ko sa inyo. And then, huling salita ko po ito, sabi niya, Efeso chapter 4 verse 14. Yung hindi dapat natin gawin, last verse po natin. Efeso 4:14. Efeso, pati ako nawawala na. Pagod na yata ako. Efeso 4:14. Efeso 4:14. Upang kayo'y huwag nang maging mga bata pa na nagpapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin na aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Ang huwag niyong gagawin, ang makinig sa aral na hindi naman galing kay Amang Yahweh. Yung aral na baluktot na naririnig ninyo kung kani-kanino. YouTube o mga pastor na kilala nyo na mga sikat na pastor pero mali naman yung aral. Yung mga aral na hindi ayon sa salitang mga narinig ninyo. Nasasabihin nilang okay lang ang magkasala. Nasasabihin nilang okay lang ang kumain ng mga bagay na ganito. Na okay lang yung gawin ng mga bagay na ito. Ito yung mga aral na hindi dapat marinig at mga aral na iiwasan ninyo. Huwag niyong didinggin. Bakit? Dahil magkakaroon kayo ng idea. Ano po? Na magkakaroon kayo ng dalawang kaisipan. Huwag niyong gagawin. At ang iba pang mga bagay na sinasabi na huwag niyong gagawin, lalong-lalo yung pagkakasalan, alam natin kasalanan, at hindi natin itatama, ay mga kapatid ko, sayang ang ating pananampalataya. Mga kapatid,
Alam ko, ang dami kong mga sinabi. Pero ang sana maunawaan natin, ano po, yung kung gusto nating mapanatili ang ating pananampalataya, una, maging matatag sa pananampalataya, balikan natin yung kwento ng ating first love sa pananampalataya. Pangalawa, huwag maging tamad, huwag maging complacent sa pananampalataya. Magpatuloy sa paggawa. Ano po? Pangatlo, magpakatatag, huwag makilos. Gawin yung mga bagay na dapat gawin. Manatili sa pananampalataya. Pang-apat, magtiis. Pagtitiis, forbear, self-control, ano po, patience. Number 5, labanan ng dyablo. Resist the devil. Resist sa paggawa ng kasalanan. Resist sa lahat ng paggawa ng tukso. Number 6, pag nagawa na natin yung pang-5, yung 6, tayo na po ay rooted na sa pananampalataya. Tayo na katulad doon sa punong kahoy na naitanim sa malapit sa tubig na patuloy ang kanyang pagbunga at ang ating pag-asa ay ibinigay natin lahat kay Amang Yahweh at ang ating pagtitiwala ay ibinigay na natin lahat kay Amang Yahweh. Hindi na tayo apektado ng mga nangyayari sa ating mga paligid. Bakit? Bahala si Amang Yahweh sa atin. Ganun na yung ating kaisipan. And then yung number 7, yung mga bagay na dapat natin iwasan. Sa paggawa ng kasalanan, pag nagawa mo na, humingi ka ng kapatawaran, huwag mong ipagpatuloy. Yung ating mga dila, bantayan natin. Ano po? Huwag kang magsasalita ng mga bagay na hindi dapat. Pangatlo, yung mga salita ng Ama, huwag mong babalagtutin. Ano po? Huwag kang magkaroon ng dalawang kaisipan. And then, huli, huwag kang makikinig sa mga aral na walang kinalaman sa aral ng ating Ama at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mga kapatid, pasensya na po kayo at medyo napahaba. Pero muli, ibinibigay natin ang pagkapasalamat sa ating Amang Yahweh, sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach, sa aral na ibinigay sa atin. I pray ng kanyang pangunawa at kaalaman ay mapa sa atin at maibuhay po natin ito para po sa ikatitibin ng ating mga pananampalataya at ikaluluwalhati ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ang gandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah.